Shalom. Alangin po tayo. Okay. Abino Makino, our Father our King, thank you for this blessed day, holy day. We are able to meet, we are able to gather ourselves freely to keep the Shabbat, to fellowship, and to study your word. Higit sa lahat is to know and understand your perfect will for us as we strive to live a life that is pleasing to you. Give us wisdom to the Ruach HaKodesh, to the Holy Spirit, that we may be able to go deeper into the Word and the understanding of your salvation provided by Yeshua and the kingdom that He promised to all who believes, to all who obey. Thank you, Adonai, for this blessed day. Amen. Okay, as usual po, every week, meron akong mga particular area na interesado. So, hindi po ako, matagal po ako sumunod sa Torah portion, no? That's for you to know. That's for you. That's everyone's assignment, yung Torah portion, to be familiar with the Torah portion. So, like what we do here, we do the Torah portion during the Erev Shabbat. Pero when it comes to yung daytime ng Shabbat, it has been my conviction since 2020 to go deeper into the area na gusto kong maintindihan ng lubos. Kasi 10 taon kong inikot yung Torah portion. So, these are seemingly parang simple lang, pero hindi po ganun kasimple yan. Madali siyang, kung alam nyo lang kung ilang years na ako nagtuturo since 2006. So, almost 18 years. And yet, from glory to glory, parang para bang nung elementary ka, may nalalaman ka na. Diba? Tapos, nag-aaral ka ng high school, akala mo, alam mo na lahat. Lalo na pag teenager ka. O, sa mga nakaintindi. Di ba, pag teenager, akala mo, lahat ng desisyon mo tama. Yung pala, karamihan doon, baluktot. Nung nag-aral ka ng college, tsaka mo naintindihan, salamat at nakaranas ako ng high school, ngayon college na ako. Pag graduate mo sa college, akala mo, wala pa pala akong nalalaman. So, ang pag-aaral pala ng salita ng Diyos ay ganon, no? Hindi mo masabing talagang, wala po siyang, katapusan. In fact, the whole world has been studying the Bible for many, many centuries, and still the subject of the Torah, the subject of the relevance of Torah sa isang believer, hanggang ngayon, mainit na pinagdidebatehan na kailangan pa bang sumunod sa commandments? Ngayon na sabi ni Paul, ginustify ka na sa magitan ng pananampalataya, or by faith you have been justified. So the issue here is, so we're going to compare mga statement ni Yeshua and the mga statement ni Paul. So, last Saturday, meron tayong bisita, isang abogado. Tinanong ko siya, dahil abogado siya, ano po ba ang tinatawag na pinaka-absolute law? Yung pinaka-absolute law, hindi sabihin, wala nang mas mataas pa ron, yun na yung pinakamataas. So, ang sagot ni Atty. Rosales, no? Atty. Rosales ba yun? Sabi niya, ganito yun, ang absolute law is the Philippine Constitution. Sabi niya, which is pattern, pinaka-copy, kumbaga kinopya, halos pareho-pareho, sa United States Constitution. So, kinopya lang natin, inadapt lang natin
Wala tayong originality. So, dyan magaling ang Pilipino eh. Imitation is the mother of learning. So, walang pwedeng kumalaban sa Philippine Constitution. In fact, if you are born a Filipino, automatic, saklaw ka ng Philippine Constitution, whether you like it or not. You are bound to, meron kang rights and privileges, na may tinatawag na the Bill of Rights. Meron ka rin mga obligasyon. So, inherent na yan. And this Constitution, the Philippine Constitution, this is what you call democratic, na sabi doon, it's formed by the people. We, the Filipino people, with the help of Almighty God, do promulgate this Constitution. So the people agreed, everybody agreed, it's like assuming the whole Filipino agreed, ito yung maging batas natin. Again, may binanggit po pangalan ng Diyos with the help of Almighty God, pero generic yung God. Hindi malaman sinong God yan kasi marami pong Diyos. Marami pong klaseng Diyos, no? So, hindi lang ang Kristiyano may Diyos, pati yung ibang mga lahi may Diyos. Hindi ko na-elaborate doon. So wala pwedeng kumalaban sa Philippine Constitution. Ang next, sabi niya, Atty., nakalimutan ko yun, sabi niya eh. So, meron pa ang tinatawag na rules and amendments. So, kung ano yung mga ginawa ng Senado at Executive Department tsaka yung Kongreso, rules and amendment, pwede mong baguhin konti. Na yun yung maging guiding principle sa interpretation ng Philippine Constitution. Pero higit sa lahat, pag nagka-debate dito sa rules and amendments, babalik na naman sa pinaka-absolute na pinakamataas na batas, kundi ang the Philippine Constitution. So in that sense, masasabi ko na ang gospel of the kingdom na paulit-ulit na sinasabi ni Yeshua, yun yung pinakamataas. Kasi si Yeshua na yun eh. So yung gospel of salvation na proclaim majority ni Apostle Paul ay hindi siya pwedeng directly kumontra doon. Kasi obviously, mas mataas si Yeshua, siya ang Panginoon. Si Pablo ay alipin lamang siya or tagapaglingkod ni ang Lord and Savior, si Yeshua. So ang malaking question dito is, para silang magkaiba. Para iba yung gospel of the kingdom, iba ang gospel of salvation. So I'm attempting to answer that question, but this is just the first part series, no? So what's the difference between the gospel of the kingdom and the gospel of salvation? So perhaps the difference is the gospel of the kingdom emphasizes the arrival and establishment of God's kingdom on earth through the ministry of Yeshua, while the gospel of salvation highlights the Messiah's role as the Son of God, emphasizing his life, death, and resurrection according to the scriptures as the means of salvation. So again, even the word salvation is not so very clear to many, because most of these terms and concepts sa Biblia ay mga Hebraic concept ito. Hindi ito nagmula sa Amerika. Nagmula ito sa Eastern, more particularly the land of Israel. And primarily, ang audience ni Yeshua during the proclamation of his gospel of the kingdom message was no other than the land of Israel. And primarily, ang mga audience niya ay Hudyo. Ang audience ni Paul, hindi Hudyo. He was an apostle to the Gentiles.
So nakita nyo, iba yung, kumbaga, iba yung background. Pag nagtuturo si Yeshua sa mga Hudyo, naintindihan nila kung ano yung kingdom. Because the kingdom na tinatawag na gustong i-establish ni Yahweh, ang kanyang ama, from the very beginning was the kingdom of Israel. Under God's rule. Under the Torah. Just like in the times of King David, na pinatupad ni David, King David, ang Torah sa buong Israel, naging makapangyarihan, napakayaman ng Israel during the time, napaka-successful during the time of David. Yun yung what you call the ancient kingdom of Israel. At alam natin yung history, simula nung namatay si David, at linana ni Solomon, after 70 years, na-deteriorate na yung kingdom dahil sa mga kasalanan ng kanyang mga anak, si King Solomon, si Jeroboam, si Rehoboam. Yun po yung downfall ng kaharian ng Israel. Nahati po ito sa dalawa. Naging Northern Kingdom. Nag-away po yung magkapatid. Southern Kingdom of Judah and the Northern Kingdom of Ephraim and Manasseh. The capital of the Southern Kingdom became Jerusalem. Ang capital ng Northern Kingdom is Samaria. So that's history. So, in fact, during the time sa book of Isaiah, chapter 4, binanggit doon by the time na sinabi, I hate your Sabbath, I hate your new moon, I hate your festivals. Hindi po ang context noon, hindi po galit si Yahweh sa kanyang mga feast na sinabi niya sa Leviticus 23, kundi sa paglipat ng mga feast ni Jeroboam. Kumbaga nagkaroon po ng kompetensya ng teritoryo, naging politics, no? On the first day of the 7th month, Feast of Trumpets sa Jerusalem, sabi ni Jeroboam, huwag na kayo pumunta dyan. Dito na tayo, may sarili tayong feast on the first day of the 8th month. So nilipat nila ng isang buwan ng pagitan and hindi na appointed times ang tawag nun. So during that time, sinabi ni Yahweh, I hate your Sabbath, I hate your new moon, I hate your feast. Kasi nilipat nila, binago na. At yun na po yung downfall ng Israel. By the time of Hosea, wala na. Naging pagan na ang kingdom ng Israel. Pero dahil sa pangako ng Diyos kay David, hanggang 1st century, ang lahi ng mga Judea, mga Jew, Yehuda, ay hindi nawala. Ibig sabihin, nananatili yung lahi nila na recognizable pa. So the southern kingdom is what you call assimilated in all countries in the world. Ibig sabihin, through intermarriage, di ba, pinagbawal sa kanila mag-asawa ng hindi parehong pananampalataya, pero ginawa nila yon. Kay Solomon pa lang, nakipag-alliance na siya sa mga taong walang tura. At yun na nga po, yung kultura nila nag-iba na. So the kingdom was lost. So it has become like the lost kingdom. Dahil ang term nito is the lost tribe of the house of Israel. The lost tribe na. In fact, in Matthew chapter 10, sinabi ni Yeshua, you preach to the lost tribe of Israel. So, through the arrival of Yeshua, paulit-ulit niyang sinabi na dumating na ang kaharian. So, ito yung kaharian na pinangako ng mga propeta, katulad ni Propeta Daniel, propeta, iba't ibang mga propeta, no? So, ang unang mensahe ni Yeshua, repent for the kingdom of Elohim is at hand. So, pag sinabing repent, sa Hebrew mindset, repent is from disobedience, return to obedience. Yun po ang ibig sabihin ng teshuvah sa Hebrew. Kumbaga, kasi si John the Baptist is not a Baptist. Si John the Baptist ay isang Levite
Levites na nagtuturo din ng Torah. In fact, yung pinakatatay ni John the Baptist is Zechariah, who is people, all of these people are Torah observant people. Because ang audience nila, Israel. Israel, pag sinabi mong Israel, normal sa kanila yung lifestyle ng Torah. Normal sa kanila yan. Kahit pumunta ka sa Israel ngayon, pag Sabado, wala pong pasok doon, sarado lahat ng mall. Sarado lahat ng public transportation. Hanggang ngayon, sinusunod ng Israel ang Sabat. Lahat ng feast. So, pero outside of Israel, hindi na uso yan. Even the Philippines. Kasi mayroon tinatawag na Sunday law na nag-umpisa sa Vatican na inadapt ng buong mundo sa kanilang mga bansa. So it's a law, Sunday law. So sinabing kingdom, God's rule, and the call for societal transformation in alignment with kingdom principles. Pag sinabing kingdom principles, walang iba kundi pagsunod sa commandments. Mga prinsipyo. Mga prinsipyo na ang Diyos nagbigay. Tulad ng Sabat, Festival, Dietary Law, marami pa yan. Ang marami pong klaseng commandments, may commandments na tinatawag na civil courts, justice system, or tinatawag na charity. Marami po, napakarami pong law, 613 commandments. Bawat commandment sa 613, we can say it's a principle. Prinsipyo na ang Diyos mismo nagbigay. So, kaya nga, kung gusto nyo maunawaan mga yan, napakalawak na pag-aaral, no? So, I'm very excited hanggang ngayon, passionately wanting to learn. Ano ba to? Yun po ang naging passion ko sa pag-study ng Torah. So, but I'm trying to make it simple ngayon. So that kahit sino makakaintindi, no? So, Gospel of the Kingdom is mentioned 80 times in the Synoptic Gospel. Matthew, Mark, Luke, and John. Yun po yung emphasis ni Yeshua. Sinabi niya, tuwing nagpalaya siya ng demonyo, sinabi niya, the kingdom is arrived. The kingdom is within you. The kingdom, sabi niya, is powerful. The kingdom is... So walang iba ang king na sinasabi niya, kundi is siya nga ang king. The king of the Jew, na nagkatawang tao, na Diyos. So, even sa audience niya ng unang panahon na hindi maliwanag sa kanila kung sino talaga siya. Not until nung namatay na siya at nabuhay muli. Ang huling question kay Yeshua bago siya bumanhig, ascended into heaven, tinanong siya, ang pinaka-last question sa kanya ay ano, when will you restore the kingdom of Israel? That's the last question na tinanong ng mga disipulo. They want to know, kailan mo ba maibalik ang pinaka-status ng Israel as God's reigning over Israel? Kasi yun po yung pinakapangarap ng mga Hudyo. Pero, siyempre, ang malungkot doon, hindi alam, ang expectation, you know why the Jew rejected Yeshua? Karamihan ng Hudyo nag-reject kay Yeshua. Because, talagang kung hari ka, dapat katulad ka ni David na tatalunin mo ang kaaway ng Israel. They were under the Greco-Roman Empire, under kay Caesar. So bakit, kung talagang hari ka, dapat talunin mo lahat ng kaaway. And alam natin, di ba, ang Torah portion ngayon is Miketz. It's the life and the story of Joseph. Di ba? And si Joseph was the suffering prince, the suffering. In fact, ang mga rabbi, hinantulad nila si Joseph as the suffering Messiah. Bago na siya na-attain niya yung greatness and pagkahari sa Egypt, siya po ay naghirap muna ng lubos. Kaya
tinatawag nila Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. So sa atin pa, sa first coming ni Yeshua, He was Mashiach ben Yosef. Tinawag siya Mashiach ben Yosef dahil kailangan niyang, ang pinakakalaban ni Yeshua, hindi po yung Rome, yung kasalanan ng buong mundo. Yun yung tinuri niya. He needs to conquer sin. He needs to conquer ang pagkaalipin ng tao sa kasalanan. Kasi kung kahit makonquer niya yung Rome, kung hindi niya makonquer, mabayaran yung penalty ng sin para bayaran niya ng sarili niyang dugo, kamatayan, wala siya, hindi siya magtatagumpay. So, he has a spiritual enemy that he needs to defeat. Yun yung priority niya. So practically, the kingdom is the establishment of God's rule on earth. In fact, that was his prayer that he taught his disciple. Sabi niya, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Sa heaven, walang problema ang Diyos. He is ruling in heaven. Wala pong opposition sa heaven. Ang kaaway ng Diyos, dito tinapon sa lupa. So dito, may spiritual forces na nag-oppose kay Yeshua, which we know as Satan, no? In fact, piniprevent ni Satan si Yeshua many times sa gospel para ma-prevent ang kanyang mission, which is to die for the sins of the world in His first coming. Even si Peter, nung sinabi ni Yeshua na kailangan kong mamatay, sabi ni Peter, huwag po. Di ba? At tinawag pa nga siya, Satanas. Satanas means kontrabida. Get away from me, Satan. Follow me. Sabi niya, get behind me. Pumunta ka sa likuran ko, sumunod ka na lang, huwag mo na akong kontrahin. So obviously, maliwanag po, no? Ang message ni Yeshua is about Torah. Sumunod kayo sa Torah. In fact, tinanong siya, no? Sa Matthew 5:17, sinabi niya, do not presume that I come to abolish the Torah, the law, and the prophets. I did not come to abolish, but to fulfill. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke of the letter shall pass from the Torah until all is accomplished. So, statement ni Yeshua, bakit Torah ang message ni Yeshua? Because it's about kingdom. Ang kingdom ay may 4 components. The king, the law, the constitution, the citizens, yung subject of the kingdom, and the territory, which is Israel and the rest of the world. So, sinabi ni Yeshua sa simple language, do not even think. Huwag man lang niyong isipin na ako ay naparito upang balewalain ang Torah. In fact, I came to strengthen the Torah. Ito yung pinakamatibay na statement ni Yeshua about the Torah. Nung pusyo ay, okay, makita nyo dito sa kabila, ito yung statement ni Pablo. Sabi niya, I came not to abolish the law. Sinabi ni Pablo, Christ is the end of the law. So nakita niyo, ito na yung, we're trying to solve this problem here. Paano mo ma-reconcile yung gospel of salvation and gospel of the kingdom? So katulad ng illustration kanina, pag may conflict dito sa interpretation of the law, sino yung masunod? The Constitution, yung pinakamataas. So pag may conflict sa statement ni Pablo sa law, sinong mas mataas? Si Yeshua o si Pablo? Si Yeshua. So ang sinasabi lang ni ang sinasabi ng Torah, righteousness, Deuteronomy 6:25, righteousness, and you keep the commandments and statutes.
That's righteousness, right standing, right principle. Pag sumunod ka daw sa Torah, sa commandments, you are righteous. Diba? Noah was righteous, Abraham was righteous, all the, Moses was righteous. Pero sabi ni Paul, Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Christ has redeemed us from the curse of the law. He has released us from the law, having died to that which we were bound, so that we serve in the newness of the Spirit and not in the oldness of the letter. Okay, the thing is, ito po, warning ito sa mga nagbabasa sa mga sulat ni Pablo. Kilalanin nyo muna yung kausap nyo dito. Si Pablo ay isang abogado, expert po siya sa law. So, ang typical Christian na nagbabasa sa sulat ni Pablo, expert ba sa law o hindi? Hindi. So, kaya, pag hindi siya expert, maging negative ang dating ng Torah sa kanya. Kasi sinabi nun, He has released us from the law. So, kung simple, di-release ka na, di wala na. Please release me. Parang gano'n, ano? So, pero, kasasabi nga lang ni Yeshua, I did not come to abolish the law. In fact, si Yeshua is the law. Yeshua is the law. Kasi sa kingdom, ang bawat salita na lumalabas sa bibig ng hari ay batas. Kung sundin mo talaga ang prinsipyo sa king, kahit ang isang hari, hindi niya pwedeng baliin ang sarili niyang batas. Diba? In fact, ang hari, sumusunod siya sa sarili niyang batas. Alam niyo ba si Yahweh Elohim nagsiselebrate ng Sabbath? Nagsiselebrate siya ng Sabbath. He blessed the Sabbath. He made it holy. He sanctified it. Ibig sabihin, siya yung Lord of the Sabbath. So, sumusunod siya sa sarili niyang Sabbath. Siya mismo sumusunod. Alam niyo ba si Yahweh Elohim, sumusunod siya sa feast? Sumusunod siya sa sarili niyang feast. In fact, the feast were all about His plan of redemption. Sumusunod siya sa sarili niyang batas. In fact, sinabi nga, kaya nga naging qualified as Messiah si Yeshua, the Lamb of God that takes away the sins of the world, kasi hindi siya nagkasala kahit isa na lumabag siya sa kautusan ng Diyos. That's why He qualified to become the Savior of the world. Wala siyang nilabag kahit isang batas. Pero kung basahin natin yung mga sinunulat ni Pablo, para bang binabaliwala niya na ang batas. Okay. In defense naman kay Pablo, iba kasi ang konteksto ni Pablo. Doon po, kaya tulad ng sinabi ko last time, si Pablo po ay naging evangelist sa mga Gentiles. Ang audience niya po, mga pagano. Ang audience niya, mga Grego, hindi po Israelites. Tinakwil na nga siya ng mga Israelites eh. Ayaw na sa kanya eh. Pumunta siya sa mga Gentile. So therefore, I believe Paul made the gospel very simple to the Gentiles. Ginawa niyang simple ang pag-include ng Gentiles sa plano ng Diyos. Hindi niya po binigla. Kaya, yun po ang sa nasa-sense ko sa ginawa ni Pablo. Kasi kung basahin natin the first sa message ni Yeshua, puro mga Torah teachers ang kausap niya. Puro mga rabbi. Ang pinag-uusapan nila palagi, yung paano sumunod sa Diyos, paano sumunod na Diyos. In fact, Matthew 23, sinabi niya, ang mga Pariseo, sundin nyo kung ano yung sinasabi ng batas ni Moises. Huwag nyo lang gayahin yung ginagawa nila. Ibig sabihin, sundin nyo. So, pwede bang
Pwede bang sabihin ni Paul, huwag na kayong sumunod, so labag na naman po sa mensahe ni Yeshua. Okay, nung tinanong si Yeshua, tingnan nyo, tinanong si Yeshua, ang nagtanong, another Torah observant Hudyo, is a rich man na Hudyo, sabi niya, ano yung gagawin ko to have eternal life? What should I do to have inherit eternal life? So, kumbaga, anong gagawin ko para mas-save ako hanggang habang panahon? Sigurista po yung nagtanong sa kanya, paano ba ako mabuhay na walang hanggan? Meron bang insurance na nagbibigay niyan? Ang Sun Life, meron bang coverage? Mabuhay ka ng walang hanggan? Grepa Life. Ano ba yung mga sikat na insurance? Pro Life of UK. AXA Life. Walang life insurance na nagko-cover na eternal life. Wala, di ba? Hanggang life lang. Life insurance. So, sigurista po yung nagtanong sa kanya, if you want to enter life, keep the commandments. Ang sagot ni Yeshua, you want to have eternal life? Hindi niya sinabi, accept me as Lord and Savior and be born again of water and the Spirit. Bakit niya hindi sinabi yun? Di ba salvation? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish, but yun po yung gospel of salvation. Pero bakit hindi sinabi ni Yeshua yun? Instead, sinabi niya yung pinaka-controversial statement, if you want to have eternal life, keep the mitzvot. Keep the commandments. That means, sinabi niya sa isang Torah observant Jew, again, ang landscape nila, nasa Israel sila, pareho silang mga Hudyo, pareho silang mga Torah keeper. Parang sinabi ni Yeshua, lubos-lubusin mo pa yung pagsikap mo sa pagsunod mo sa Torah. Kung gusto mo talagang maligtas. Diba? Lubos-lubusin mo pa. Sabi nga ng mayaman na young rich man, sabi niya, sinunod ko na nga yan eh. Hindi ako pumatay. Hindi ako nangalunya. Hindi ako nagnakaw. Sabi niya, okay, you do well. Mabuti yung ginawa mo. Pero ito ang challenge ko sa iyo. Ibenta mo lahat ng ari-arian mo, ibigay mo sa mahirap. Ang sabi ng Hudyo, he went away very sad for he was great in riches. Ibig sabihin, hindi niya nakayanan yung challenge ni Yeshua to even higher and very deep Torah observance. Challenge siya sa area ng charity and giving. Hindi niya kayang gawin. Ibig sabihin, meron pa siyang hindi kayang bitawan. Pero again, ang sinabi ni Paul, di ba sinabi ni Yeshua, if you want to have eternal life, keep the commandments. Sinabi ni Paul, everyone who calls in the name of the Lord will be saved. Hindi commandments ang sinabi niya. For we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law. If you confess with your mouth that Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. It is by grace you have been saved through faith. This is not of yourself. This is the gift of God, not as a result of works that no one may boast. This is the very famous quotation from Paul. Okay, para maintindihan natin, kumbaga nag-interlock ang gospel of the kingdom and gospel of salvation. So very strong sa Torah si Yeshua. That's very clear. Very strong siya. Rabbi yan eh. In fact, chief rabbi yan. Yan ang rabbi natin, si Yeshua. Great siya yung great rabbi. All the rest is ordinary rabbi. Oh, siya yung Rabboni, the great one. The great rabbi. So, the problem arise is parang sinimple
simplify na lang ni Pablo ang kaligtasan. Para bang napakadali you call upon the name of the Lord, you will be saved. Okay? Maliligtas ka na. Okay, again, iba yung gospel message. So iba na yung gospel of salvation nung namatay si Yeshua. See? So iba po ang message ng gospel of the kingdom nung buhay pa si Yeshua. Pero nung resurrection from the dead, He ascended into heaven. Tingnan natin ang message ni Yeshua sa Great Commission, which takes place after the resurrection. So, ang message ni Pablo, walang ibang pangalan para maligtas kundi pangalan ni Yeshua na ibinigay sa ibabaw ng lupa. So, lahat. So, that means, confess that Yeshua is Lord and you will be saved. Ang tawag niya dito is acceptance or justification by faith, not by works. By faith ito, by the grace of God. It is the gift of God. Kumbaga, regalo ito ng Diyos. Ano yung regalo ng Diyos? Yung karapatan mong tumawag kay Yeshua para maligtas, regalo ng Diyos. Iba yung regalo sa reward. Regalo, kusang binigay, tanggapin mo na lang. Pero tingnan natin, di ba? After nung namatay si Yeshua, that means he is now the king of the universe. He is now, kumbaga nandun na siya, sabi nga, he was seated at the right hand of the Father, ruling and reigning with God. Na-accomplish niya yung na-overcome niya lahat ng spiritual enemy niya nung namatay siya, no? Sabi nga niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. So, sinabi niya ito after His resurrection. Ang prophecy sa book of Daniel, chapter 7, verse 14, sabi rito, and the royal authority was given to Him, and all the nations of the earth according to posterity, and all honor was serving Him. And His authority is an everlasting authority which shall never be removed, and His kingship will never be perished. So, nung namatay si Yeshua, natupad itong prophecy. Lahat ng authority, binawi niya na. Pati yung authority ng kasalanan sa tao, nandiyan na sa kamay niya. All authority na. Pero nung sinabi niya ito, still, ang binanggit niya po is, go and make disciples pa rin. Ano yung huling bilin ni Yeshua? Disciple the nations and teach them everything that I Torah pa rin. Di ba, nung namatay, buhay pa siya, very strong ang message niya, kingdom, pagsunod sa commandments, pagsunod sa Torah, Israel, sumunod kayo sa Torah. Nung namatay siya, nagbago po ba? Wala pa rin eh. He's still very strong. In fact, sabi niya, pag sinabi mong disciple comes from the word lamad, which means to teach, to train, to mentor. Yan ang meaning ng disciple. To teach, to mentor, to instruct, to guide, to pastor. Kumbaga, ang context niya, naturuan niya ng 3 taon ng Torah, ang disciples, take note, Paul was not one of them.
Pablo, hindi po siya kasama sa original. Wala po siya si Pablo noon. Hindi pa po siya believer. Pariseo pa siya noon. Persecutor pa siya ng mga believer. Wala si Pablo rito, no? Kasi kung kasama si Pablo rito, so, ibig sabihin, si Pablo is a special emissary or apostle to the Gentile. Kasi ang utos ni Yeshua sa kanyang 12 disciples is, go to Jerusalem, mga Hudyo, Samaria, lost tribe, Judea, mga Israelite pa rin. Ibig sabihin, ang priority is the lost tribe of Israel. Doon muna kayo mag-evangelism. Si Pablo, hindi po siya tinanggap sa Jerusalem. Hindi po siya tinanggap sa Judea, Samaria. Kaya siya umalis, nag-evangelize sa Colosas, sa Galacia. Hindi po siya welcome sa lugar ng Hudyo. So, binago niya yung message according to the revelation na binigay sa kanya. Sinabi niya siguro, total, ang mga tao na to, wala namang alam sa Torah. May bago ng revelation ng Panginoon. Tanggapin niya na muna si Yeshua. Hindi niya inuna yung Torah. Kumbaga, inumpisahan niya muna sa elementary level. Ano ba yung elementary level? Ang sinabi niyang elementary level ay nakasulat sa Hebrews chapter 6 na tinatawag niya na baptism. Sabi niya, baptism, laying of the hands, teaching of the resurrection of the dead, and eternal judgment. So sabi niya po, this is the elementary. Ang sabi niya, bautismuhan sa pangalan ng Panginoon. Sabi niya, pag laying of the hands, yung pangako ng Diyos na eternal life, resurrection of the dead, judgment. Ang tawag niya nito ay elementary teachings. Milk, ang sabi niya, gatas. Ang mga Hudyo ay matagal na panahon ng mga Torah keeper, hindi na po, kumbaga sa sobrang tagal, hindi tuloy nakasunod. Yung mas mahirap pag matagal na eh. Kaya kanina sinabi ni Dencho sa akin na bakit may Holocaust? Bakit nangyari yung Holocaust? Sabi niyo bakit? Yung teaching ni Joseph Dumon, yun ang makasagot kung bakit nangyari yung Holocaust. Hindi sila nagshmita. Di ba, pinagpala sila sa Europe? Yumaman sila. Nakalimutan na nila yung batas ng Diyos. Ano yung batas ng Diyos? Tuwing 7 taon, patawarin nyo yung may utang sa inyo. Tuwing 50 anyos, lahat ng mga ari-arian ay balik sa may-ari. Ibig sabihin, huwag nyo angkinin lahat. Hindi po ginawa ng Israel yun. Baka hindi na rin sila nagsasabat. So, ang resulta, the curse na pinangako ng pag hindi nyo ito nagawa, makikurse kayo ng 70 times more. That's the answer to the question, ba't nangyari yung Holocaust? Ngayon, pagbalik ng Israel, nakarecover sila, nag-Shabbat sila. Nasunod ba yung Shemitah? Hindi na naman. Jubilee. Mangyayari na naman ang last Holocaust sa World War III. So the whole world is under the judgment of God. Kasi, principle ng Diyos kasi pantay-pantay lahat eh. Ang mundo, ayaw nila yung Torah kasi sino ba naman gustong ibalik ba ni Ayala Sobel ang mga lupain dyan sa Ayala? Ibalik niya ba ni Manny Villar ang mga housing project niya?
Siyempre hindi, di ba? Ibalik ba ng Katoliko? Alam niyo, pinakamalaking lupain sa Pilipinas? Ang Katoliko, ibalik ba nila yan? Ibibigay ko sa mahirap yung mga lupa, mga pabahay sa mahirap. Hindi po. Kasi nature ng tao is, gusto niya i-secure ang sarili niya. Ang batas ng Diyos, gusto niya, lahat kasi ng tao, anak ng Diyos. Lahat ng tao, anong kulay niya, anong itsura niya, lahat yan nilalang ng Diyos. Kaya gusto niya pantay-pantay lahat. Pero tingnan mo ngayon, obviously, ang layo po ng agwat. So pag nag-study ka ng Torah, maintindihan mo na ang direksyon ng mundo ay iba talaga. Papunta siya sa lawlessness talaga siya. Papunta siya sa lawlessness. So, sa Great Commission, so, ang gospel of the kingdom is that the king will judge Israel, will protect Israel, will govern Israel, and simultaneously after that, he will be also inaugurated as king over the Gentile, the nations. Then, the Gentile could share in the promise and benefits of God's judgment, protection, and governance as full members of God's household. Ito po ang hindi maintindihan ng mga Hudyo. Ang hindi matanggap ng Hudyo kung ang Gentile ang magpatuloy sa kaharian ng Diyos. Mahigpit sila sa ganon. Hindi pwede yan. Alam mo ba ang teaching ngayon ng Rabbinical Judaism? I-expose ko yung Rabbinical Judaism. Judaism does not teach that a Gentile needs to keep the Torah. The most you can do is follow the Noahide law, which they made it up. Doktrina lang nila yon. The Gentile is not even allowed to keep the Sabbath. Hello? Hindi po matanggap ng mga Hudyo na may plano din ang Diyos sa mga Gentiles na isama, i-include sa plano niya sa Israel. So, kung basahin natin yung book of Ephesians, and lahat mga sulat ni Pablo, yun nga po yung mensahe niya. Sabi niya, the Gentiles are included now in the covenants of Israel made possible by the blood of Yeshua. Ayaw ng Hudyo yun. Naiinggit sila sa ganon. Hindi pwede, kami lang yan eh. Kaya nga, ang mga Gentiles nagpapatuli. Kasi ang dati, ang nagpapatuloy lang, Hudyo lang. Di ba, mga Pilipino, tuli? Yes. Bakit? Kasi gusto nating maging kasama sa covenant ni Abraham. So, in fact, kung basahin natin ang Torah, Leviticus 24:22, Numbers 15:16, 21, Exodus 12:38, ang sinasabi is, there is one law for Israel and the nations. Kumbaga, isang constitution lang ang ipairal sa ibang bansa. Bakit pa i-complicate ng Hudyo ang kanyang sistema? Sa Israel, Sabat, sa mundo, Linggo. It doesn't work. Sa Israel, ang feast dito ay yung 7 feasts, Feast of Passover, Unleavened Bread, Shavuot, Teruah, Atonement, Tabernacle. Ay sa mundo, Santa Claus is coming to town. Christmas, New Year, Valentine's, Holy Week, All Souls Day, ano pa? Halloween. It doesn't make sense, di ba? Kung ikaw ang Diyos, in fact, ang tawag sa mga Gentiles na sinabi ni Pablo,
The moment you receive the Holy Spirit of Yeshua, you cry, Abba. Bakit? Sinabi niya pa nga, Abba eh. Abba. You're adopted now into the spiritual children, as spiritual children of God. Kumbaga po, made possible by the death and resurrection and the blood of Yeshua. Ganon ka-powerful ang the death and resurrection and the blood of Yeshua. Kumbaga, He made things possible for the whole human race. Okay, si Pablo ang binigyan ng ganong revelation. Si Peter continues to be an apostle to the Jew. Si James continued to be the leader of the Jerusalem Council to the Jew. So no wonder, may pagkaiba nga po ang, ito yung gusto nating maintindihan. May pagkaiba nga po yung gospel ni Paul sa gospel of the kingdom originally ni Yeshua. So ito na yung siguro pinaka-most controversial teaching na maibigay ko siguro to date, no? Of course, nasa internet yan. Paul contradicts the Torah. Paul contradicts the prophets. Paul contradicts Yeshua. Paul contradicts the apostles. Paul contradicts himself. Ibig sabihin, pag hindi ka maingat sa pagbasa ni Pablo, you will not be able to reconcile the whole Bible. And you will come up joining the mainstream Christianity, which is wala nang batas ang Diyos. Pag nagkamali ka sa pag-interpret kay Pablo, just like the whole world has been a victim of, you will come to a conclusion na, iba nga ito si Pablo, ito yung aking hero. Ito yung naging hero ng Christianity. He was not even part of the 12 apostles. Pero ngayon mga kapatid, i-prosecute ko si Pablo, at the same time, i-defensa ko naman siya. I-prosecute siya, ibig sabihin, hanapan ko siya ng mali. Kasi masyado na siyang ginawa sa pedestal ng mga Christian eh. Hanapan ko siya ngayon ng mali, pero i-defensa ko naman siya kasi dahil nakaintindi ako sa Torah, maintindihan natin, bakit ginawa ni Pablo yun? Sinabi ni Yeshua, what is the greatest commandment in the Torah? Anong sagot ni Yeshua? Yung Shema. Hear and obey Israel. The Lord God is one. You shall love Yahweh your Elohim with all your heart, with all your soul, with your mind, strength, and resources. This is the first and the greatest commandment. And the second is like this. You shall love your neighbor as yourself. Upon these two commandments hang the law and the prophets. So, tingnan nyo yung context ha. Ang nagtanong kay Yeshua, hindi po ordinaryong tao. Ang nagtanong sa kanya, teacher of the law. Pareho po silang rabbi, nakakaintindi sa mga list of the various commandments in the Torah. Ang tinanong lang sa kanya is, sa dami ng commandments, ano yung pinaka number one? The greatest? Anong sagot ni Yeshua? The Shema. Love Adonai with all your heart, with all your soul, with all your heart, with all your resources, with all your strength, everything. That's the greatest commandment. The next is love your neighbor as yourself. Sa dalawang commandment na ito, parang puno na nagsasanga, lahat ng other commandments ay nakabitay dito. Hang. Lahat daw ng other commandments, maliban sa dalawang ito, ay nakaakibat dito na parang sanga-sanga. No? So kung rabbi ka, Torah keeper ka, naintindihan mo, hindi niya ginawang dalawa lang ang commandment. Katulad na sinabi ni Eli Soriano, dalawa na lang yung commandment, sinabi ni Yeshua. Hindi na 10. So, bagsak sa math.
Bagsak sa math, basic elementary, bagsak. Ang sinasabi na lang, sa dami ng commandments, ano yung pinaka mataas sa lahat? So, binigyan niya yung Shema, no? So, ibig sabihin, out of the 613 commandments, ang Shema daw ay pinaka-essence ng buong yun. Na ibig sabihin, love God and love other people. So, ibig sabihin, dalawa lang po daw, ang meaning ng commandment is, bawat commandment ay paano mo mahalin ng Diyos, bawat commandment sa Torah ay paano naman mahalin mo yung kapwa mo. So, mabuti po ang layunin ng commandments, pag-ibig, love. All you need is love. So, halimbawa, do not commit idolatry. So, pag walang idolatry, mahal mo ang Diyos. If you keep the Sabbath, love mo ang Diyos. If you follow the dietary law, love mo ang Diyos. Your body is the temple of the Holy Spirit. If you keep the feast, mahal mo ang Diyos. Pag tumutulong ka sa kapwa, mahal mo yung kapwa-tao mo, which is the essence of loving God. So, I think I made that clear, no? Pagdating kay Pablo, ginawa niya isa na lang. Dito, questionable si Pablo sa akin. Hindi niya sinabi, Shema, Israel. Bro, pag-ikuha ngayon, yung extension. Or, hindi abot to. Sinabi ni Paul in Galatians 5:14, the whole law is fulfilled in one word. You shall love your neighbor as your... Oh! Yan. So dito pala, nakalimutan ni Pablo, no? Kaya sadya po ang taong marupok, kay daling lumimot. Patunay talaga na. Di mo, pero mo nakalimutan na yung Shema. Saan galing yung statement na ito? Na the whole Torah is sum in one. Love your neighbor na lang. Alam niyo saan galing? Napatunayan ito. Galing sa Talmud. Galing sa mga Pariseo. Because the Pharisees say, God is your nearest neighbor. Pero again, kumbaga malaki yung nawala. Kasi, alam mo ba, kung sinabi lang sana ni Pablo, the greatest commandment is, Shema Israel, magtora sana ang buong nagbasa sa kanya. Pero, binaba niya. Ano nakita mo? So dito, i-prosecute ko siya. Nagkasala ka dyan. Prosecute lang, ibig sabihin, finding fault. Hindi pa, until proven guilty. Finding fault. Siguro may sarili siyang dahilan, no? Ba't niya ginawa ito? I did not come to abolish the law and the prophets. Sinabi ni Paul, Christ has redeemed us from the curse of the law. Okay, kung wala kang background sa Torah, which is dapat, pag nagbasa ka ng sulat ng abogado, dapat magtanong ka rin sa abogado, or at least may alam ka. Kasi kung marunong ka sa law, sa Torah, Deuteronomy 28, alam mo na ang Torah ay blessing and curse. Ang Torah ay hindi curse lamang. Diba? Pag hindi nasunod na may curse, pag nasusunod, may blessing. So, ang sinasabi lang ni Paul, hindi curse ang law. Sinabi niya, Christ redeemed us from the curse of the law. First curse is the one that is hanging on the tree. May continue pa yan eh. Ang sinasabi niya lang yun, a direct quotation from Deuteronomy 21, Christ took the death
penalty of the law na bawat tao ay may death penalty. Hindi sinabi ni Paul na curse ang sumunod sa law. So nakita mo, ang nagbabasa yung may problema. Si Pablo, alam niya yung sinasabi niya. Ang nagbasa, walang background, walang training sa law. Ang sinasabi niya lang, Christ redeemed us. Tinubos niya tayo sa curse of the law. Ano yung curse of the law? The death penalty for all have sinned and fall short of the glory of God. Yun lang po yung ibig niyang sabihin. Hindi niya sinabi, pag sumunod kayo sa law, may curse. Mali na yun. In fact, pag sumunod ka sa law, may blessing. So, misunderstanding lang, no, sa mga Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Kung naintindihan mo sa Torah, righteousness is when you hear and obey the commandments, when you perform the commandments, that is righteousness. Binanggit nga niya sa Roma 7:12, the law is righteous, the law is good, the commandment is good and holy. So nag-agree siya that the law is righteous. Pero pagdating sa Roma 10:4, sinabi niya, the Messiah is the end of the law. Okay, again, may problema dito sa salitang ito, yung law, yung end na to. Kasi sa Greek, ito ay telos. Ang meaning dapat nito, ito ay sinadya ito ng mga translator para lituhin yung mga tao. Dapat to, that Christ is the goal of the law. Telos. Ano ba yung telos? From the word telescope. Magnify. Pag tinignan mo yung the other end, ang lalabas nun, lalo pang magnify. Yun ang word na ginamit ni Pablo. Ibig sinabi niya, Christ is the goal and the purpose and the magnifier of the law. Maganda yung sinabi niya. Binago lang ni King James. So, nagkasala, hindi si Pablo. Si King James. The English version. So, nadamay tuloy si King James. Si King James kasi, hindi naman po siya believer. Inauthorize niya lang yung translation ng Bible to English, pero hindi po siya born again. So, kasalanan ng King James Version to. Hindi ni Pablo. Maganda yung, malalim yung sinasabi ni Pablo. The telescope of the law is Christ. Ibig sabihin, pag inintindi mo yung, parang sinasabi niya, Christ is the law, actually. Diba, in the beginning was the Word, and the Word became flesh, the living Word. So, Christ is the living Torah. So, si Pablo, hindi siya nagkasala. Ang nagbasa yung hindi marunong. Ito rin, yung nagbasa din yung may problema. So, absuelto si Pablo. Sa Shema, sumabit siya. We have been released from the law. Please release me. Nakita niyo ba yung yung bagong kasal? Nagkaraoke sila. Please release me, let me go. Joke din mo ng panahon. Having died to die by which we were bound, so that we serve in the newness of the Spirit, not in the oldness of the letter. May mali bang sinabi si Pablo o malalim lang talaga siya? Ang may problema, yung nagbasa si Juan, walang training kasi. Released from the law, having died to that which we were bound. Sinasabi niya, nung hindi pa namatay si Kristo, obligado tayo sa batas. Yung sinasabi niya, nung hindi pa namatay si Yeshua, obligado tayo. Pero ngayon, ni-release na tayo ng batas. Okay. Pag sinabing release from the law, okay, pag nahuli ka ng traffic enforcer, sabihin mo kaya sa traffic, Sir, I'm released from the law. Anong gagawin sa'yo ng traffic enforcer? Talaga? Release? Doon ka sa impounding area para ma-release yung motor mo.
algebra, di ba? Oh. Kaya, it's impossible. Ang sinasabi niya lang, nirelease na tayo sa oldness of the letter. Serve so that we serve in the newness of the Spirit. Ibig sabihin, malalim si Pablo. Ang sinasabi niya lang, iba yung unang panahon nang wala ka pa si Jesus, wala pa si Yeshua sa puso mo. Iba yung unang panahon na ang Holy Spirit wala pa sa iyo. Pero ngayon, dahil ang tawag niya ito, the law of Christ and the law of the Spirit. Sabi niya, iba na yung relasyon mo ngayon sa Torah dahil may Holy Spirit na nagre-remind sa iyo. In fact, one of the greatest prophecy in the prophets is Jeremiah 31:31, I will write the law in your hearts. Ezekiel 36:27, I will give you my Holy Spirit so that you may obey my commandments. So the purpose of the Holy Spirit is that a person will obey the Spirit. And guess what? Kukontra ba yung Holy Spirit sa commandments ng Ama? Hindi. Ang tanong dyan, ang kausap ni Pablo, mga Gentile na walang background sa Torah. So yun yung questionable sa akin. Ibig sabihin, di ba? Everywhere you go around the Philippines, mayroong Christian churches. And most of these people are good people. What? Basically, they have the Holy Spirit. They have Yeshua in their hearts. Pero wala lang nagturo sa kanila ng written law. Yun ang kulang, no? Walang nagtuturo, kahit sa Bible school ngayon, walang nagtuturo ng kautusan. Walang subject sa Bible school ito. Ito'y naging pangarap ko na paano natin maitatag yung Torah school na hindi magawa-gawa for some reasons. So sinasabi ni Pablo, bago na yung relasyon mo sa law, bago na. Kasi sabi niya dati, you are subject to condemnation. Kumbaga, sabi niya, ang purpose na law is to condemn the sinners. Parang sinasabi ng law, nagkasala ka. Pagtanggap mo kay Yeshua, pinatawad ka. Gumawa ka ng mabuti. Yun ang ibig sabihin niya, in the newness of the Spirit, not in the oldness of the letter. So, oldness of the letter, ibig sabihin, yung dati, yung written law ay nakasulat sa libro. Binabasa ito at kinukondem yung mga tao. Nagkasala kayo lahat. Pero sabi niya, iba na yung revelation sa kanya ngayon. Kaya, ang conclusion ng Christian, naging ganito. Pag may Holy Spirit ka na, wala nang batas. Bakit? Walang nagturo eh. Yun ang turo ni pastor, yun din ang turo ni bishop, yun din ang turo ng Bible school. Kasi sinabi ni Paul, wala na sa lumang letra ng the Spirit give it life, the letter kill it. Sabi niya, yung sabihin, condemns you. May mali ba sa sinabi ni Paul? O hindi lang siya maintindihan? Ha? Bakit siya hindi maintindihan? Walang background kasi sa Torah ang nagbabasa. Walang background eh. Ako naiintindihan ko eh. Kasi, di ba, ang rule number 1, pwede niya bang kalabanin ang sinabi ni Yeshua? I have come not to abolish the law. Ngayon, i-abolish niya ganun lang basta-basta. He will be stoned to death in Jerusalem. Kung ginawa ni Paul yan, siya yung unang-unang patayin. Bilang head ng Pharisee, traitor ka. Yan ang turo mo sa mga Gentiles. So, pero malalim lang si Pablo. Hindi lang siya. Hindi kaya.
Hindi rin ako maunawaan eh. Hindi rin ako maunawaan. Minsan nagsasawa na nga ako. Sabi, maging speaker. Kapoy. Okay. Sinabi ni Yeshua, if you want to enter, have eternal life, keep the commandments. He was advocating the observance of the law, commandments. Sinabi ni Paul, a person is justified by faith apart from the works of the law. Pag ang nagbasa nito, walang background sa law, ang conclusion niya, wala nang kautusan. Nagdebate kami sa Dumaguete, hindi na asahan, hindi naman ako may... Ito yung kausap kong Baptist, palagi niyan paulit-ulit yan. Are you justified by faith or works of the law? Faith, di wala na yung law. Ang key dito is to know what is justified. Justified by faith. Ibig sabihin, you were declared righteous as if you have not sinned, acquitted of your crime, wala ka ng kaso sa Diyos. Nung tinanggap mo si Yeshua, acquitted ka. Para kang walang kasalanan, bayad lahat ng kasalanan mo. Lahat ng ginawa mong kasalanan, bayad. Justified. Justice. Ano ba yung justice? Justisya. Kumbaga, justified, paid in full by the blood of Yeshua. Ang sinasabi niya lang, ang nagbayad niyan, pagtanggap mo kay Yeshua, by faith, hindi dahil sa gawa mo ng kautusan. Ang sinasabi niya lang, hindi kautusan ang nagbayad yun, kundi yung taong nagbayad. Again, pag hinihinay mong basahin ito, hindi siya against sa pagsunod sa kautusan. Ang sinasabi niya lang, ang kautusan ay naglalaman ng mga parusa na karampatang parusa na dapat matanggap ng isang taong nagkasala, pero the moment na binigyan mo yung tiwala mo in the person of Yeshua, pagtanggap mo sa kanyang puso, ginustify ka apart from the works of the law. Ibig sabihin, hindi ang pagsunod mo ang tinignan niya, kundi yung pagbayad mo ba, pagtanggap mo sa penalty niya. Yun lang yung sinasabi ni Paul. Again, alam niyo may problema rito? Si Paul o yung nagbasa? Yung nagbasa, may problema. May tama ka, sir. Hindi may kakulangan sa iyong pag-intindi. Brainwash na kasi ang Kristiyano na wala ng tura, wala ng batas. Kaya lahat ng pwede nilang palusot na verse, gamitin na ito para to justify na wala na ng batas. And most of them are sa writings ni Paul. Sa palagay mo, natutuwa si Paul sa kanila? Sila po ay, ano ba yun? Kung si Paul pwede lang bumangon at magmumulto, mumultuhin po sila lahat. Wala akong tinurong ganyan, ha? Kasi mga audience niya kasi, walang tura yun eh. Sa umpisa pa lang, wala na silang tura eh. Kaya sinasabi niya yung ganyan. So if you confess with your mouth, Jesus is Lord, believe in your heart, God praise His, you will be saved. Are you saved from what? Saved from your sins. Saved from your past. Saved from the condemnation of the law. Kumbaga, binigyan ka ng brand new na pagbuhay muli. Born again ang tawag, no? Binigyan ka ng bagong umpisa. Kumbaga, nag-umpisa pa lang ang journey mo sa spiritual life mo. Kaya nga, kanina
introduction ko. Kung ikaw ay 4 na taon pa lang Kristiyano, elementary pa lang yan. Pag 10 taon ka na, high school. Ako 30 years na ako mahigit eh. Diba? So, and yet, nangangapa pa rin tayo sa mga... So, yun. Ang sabi rito, ito yung mga mabibigat na sinabi niyo, Galatia, no? I do not nullify the grace of God. For if righteousness comes from the law, then Christ died needlessly. Ito pa yung sinabi ng law. Si Pablo is a lawyer. Alam niya to. Pag sinabi rito, it will be righteousness for us if we are careful to follow this command, all this commandment, all hindi some or a few, all of the commandments before Yahweh our Elohim, just as He commanded us. It will be righteousness for us if we obey. So alam ni Pablo yan. Kaya nga siya Pariseo, alam niya na ang pagsunod sa Diyos ay tinatawag na righteousness. What do you think ang ibig sabihin ng Matthew 6:31? Yung sinabi, di ba buhay pa si Yeshua, Torah keeper ang kanyang advocacy? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano yung tinutukoy niya doon? Torah. Tapos sinasabi ni Paul, if righteousness comes from the law, then Christ died needlessly. Para bang walang saysay yung kamatayan ni Kristo kung ang paging matuwid ay nanggagaling lamang sa kautusan. Kung wala kang background sa law, sabi na, ang conclusion mo na naman, ayaw na ni Pablo sa law. Ayaw niya na ba sa law? Hindi. Ang sinasabi niya lang, kahit sumunod sa kautusan, pero hindi mo tanggapin si Yeshua, binabaliwala mo ang grasya ng Diyos. Ang ibig niya lang sabihin, kailangan sumunod ka muna kay Yeshua bago ka mag-obey. Kahit mag-obey ka pa, pero wala si Yeshua, hindi ka rin maliligtas. Binabaliwala mo yung grasya ng Diyos, yung regalo ng Diyos. Hindi po siya against sa law. Ang sinasabi niya lang, mas mataas po dapat, kumbaga ang priority mo, kasi dati siya, sumusunod siya sa commandments, wala siya si Yeshua, kaya nasabi niya yon. May problema ba may problema ba sa sinasabi ni Paul o yung nagbasa may problema? Yung nagbasa yung may problema. At saka yung nagturo sa Bible school, si Pastor. Hindi ka pwede maging pastor kung wala kang tupa. No one is justified by the law before God is evident, for the righteous shall live by faith. Again, ang issue na naman, justification. Ang sinasabi niya lang, yung pawalang sala. Kaya sabi niya, may sinabi siya sa Galatia na kung naniniwala ka sa kautusan, dapat sundin mo lahat to. Ibig sabihin, hindi mo kakayanin. Ibig sabihin, kung katulad niya na Pariseo noon, sumusunod siya sa kautusan, nawala si Yeshua, sabi niya, kahit anong pilit mong sikap mo, hindi mo pa rin magawa lahat. Dahil hindi kakayanin. Dahil sabi niya nga, ang gusto kong bumait, hindi ko kayang gawin. Hindi ko magawa. Ang ayaw kong gawin, ginagawa ko. Ang gusto kong gawin, hindi ko magawa. Sabihin, what's the problem? Sabi niya, is the flesh. Yung laman na nakahilig gumawa ng kasalanan. Diba, bawat tao, may struggle ka sa laman.
Yun yung tinatawag na temptation. Di ba? Yan ang struggle ng tao. Kaya nga, ang conclusion nga ng mga rabbi is everything is a test. Ang mundong ito ay testing ground lang talaga. Out of the people being tested dito, sino ang magtagumpay? Sino ang tatanggap ng crown of life? Sino yung magtatapos ng kanyang paglalakbay or win the race, no? So, maliwanag na ba ito? Against ba si Pablo sa righteousness sa pagsunod sa commandments? Hindi. Ang sinasabi niya lang, huwag mong unahin ang law. Sino yung unahin mo? Si Yeshua. Si Yeshua, bakit? Ang kausap niya kasi, mga Gentile, wala namang law kasi. Kaya sinasabi niya, Yeshua muna tayo ha. Kabuborn again nyo lang. Pumunta kayo sa Kamakok Church o sa Baptist Church, evangelical muna kayo ha. Wala pong evangelical nung araw. Wala ring Baptist, wala ring pong, ewan ko, ang tao lang sa kanila sa una is, sa Jerusalem yung the way, not sa Rim. Pero sa Corinthians, tinawag siyang for the first time, Christianos. Christianos. Followers of the Messiah. Doon lang sila tinawag na Kristiyanos. Oh. Sa Antioch pala, kasi inaantok kasi yung mga tao noon. Sa Antioch, kaya tuloy. Antioching. Oh, ito yung sinabi, oh. Cursed is anyone who does not fulfill the words of this law by doing them. Oh, tingnan mo ah. Sabi ng Deuteronomy 27:26. Cursed is anyone who does not fulfill the words of this law by doing them. Ang hindi sumunod sa law, mag-curse. Maliwanag yan. Sa Torah naman talaga yan eh. Pag hindi ka sumunod sa Sabat, may curse. Kaya tayo sumusunod eh. Pag hindi ka sumunod sa feast, may curse. Kaya nga tayo sumusunod. Kasi, constitution yan eh. Di ba? Ang Torah kasi, yun yung constitution ng Diyos sa karya ng Israel, sa kingdom of Israel. Yun yung pinakamataas. Kahit hindi man yun nasusunod lahat, pero it will remain the constitution. Para sa atin, mababago ba natin ang constitution ng Pilipinas? Hindi na. Kaya nga po, tingnan nyo sa mga nakakaintindi konti, pag yung taong nagkasala, maakusahan ka sa korte, ito po yung sasabihin ng korte. People of the Philippines versus Juan de la Cruz. Hindi yung taong kalaban mo. The Constitution is now prosecuting yung nagkasala ka sa people of the Philippines. Ibig sabihin, the one who made to agree to abide by the terms and conditions of the Constitution. So, ang sinasabi ni Pablo, for all who are the works of the law are under a curse. For it is written, cursed is everyone who does not abide by all things written in the book of the law to do them. Ang sinasabi lang ni Paul, kung nagtitiwala ka sa pagsunod mo sa kautusan, may curse ka dahil hindi mo masunod lahat. Ang sinasabi niya lang, dahil sa sitwasyon mo na ganyan, dahil sa kalagayan mo ganyan, kailangan mo si Yeshua. Kailangan mo i-balance ang law and grace. Sinasabi ba ni Pablo walang kwenta ang law? Hindi. Sinasabi niya lang yung totoo. Kung nagtitiwala ka sa kautusan, sundin mo lahat, imposible. Kaya kailangan mo si Yeshua. Naintindihan niyo po? Diba? Sabi ko, baga ako, hindi ko masunod lahat ng kautusan, pero dahil nandyan si Yeshua, He is now your attorney.
He is now your advocator. Yung tawag niya kanya, He mediates between you and the Father. Siya yung ngayon yung priest na nagsasabi, okay, sagot ko yung kasalanan mo na yan. Go and sin no more. Magbago ka na. Lumabag po ako sa kautusan. Pumatay po ako ng aso. Pinatawad na kita, anak. Kumagat kasi ng tao yung aso. Siyempre, ano mo, yung aso o yung tao? Ano higit mahalaga sa Diyos? Proteksyonin mo yung tao. So ngayon, ang sinasabi lang nito, so it's not law versus grace. It's not grace versus law. It's grace and law. Grace and law na magkasama. Kailangan mo si Yeshua para siya nga yung mediator mo eh. Siya yung tagapamagitan sa Ama na nagsasabi. So tuwing nagkakasala ka, sinasabi ni Yeshua, patawarin niyo siya Ama. Sagot ko na to. Yun ang sinasabi niya. Ngayon, pag wala kang background sa law at hindi mo alam ito, ano yung conclusion mo? Wala nang law. So again, sinong may problema? Si Paul ba o yung nagbabasa? Yung nagbabasa. Ikaw, yung nanonood sa Facebook, ikaw yun. Na kailangan mo mag-aral. Kaya nga mag-aral tayo. Mag-aral tayo. Trabaho lang po. Yan. Okay, sinabi ni Yeshua, why do you call me Lord, Lord, or Adonai, Adonai, Master, Master, and do not do what I say? But the one hearing and not doing is like a man who built a house on the earth without a foundation, against which is the stream burst, in which it fell, and the ruin of the house was great. So si Yeshua, sabi niya, si Yeshua, Hebraic yan, sabi niya, bakit mo ako tawagin, Panginoon, kung hindi mo naman sinusunod at ginagawa? See? Pero pagdating kay Paul, maniwala ka lang. Hindi, iba yung maniwala ka kay Yeshua dahil yun ay justification nga po yun. No? Ito yung mabigat dito. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven will enter. Many will say to me on that day, Lord, Lord, we do not prophesy in your name cast out demons, in your name perform many miracles, and then I will declare to them, I never knew you, leave me, you practice lawlessness. So maliwanag dito, against si Yeshua sa mga lawless people. Walang batas. O ngayon, pwede bang sabihin ni Pablo, huwag na tayong sumunod sa batas? Then kasama siya dyan. Kung sinasabi ni Pablo, huwag na kayo sumunod sa batas ng Diyos, edi kasama siya dito sa congregation na to. Nagpalayas ng demonyo, gumawa ng milagro, naglingkod sa Diyos, nag-prophesy pa. Hindi ba mga believers yan? Hindi ba mga evangelist yan? Mga ministro yan? Sabi niya, only the one who does the will of my Father. So, ang problema, sumobra pa yung tao. Si Kubuloy, sinabi ni Kubuloy, the will of the Father is to believe in me, the Son of God. Hindi ka makalapit sa Ama kung hindi ka dadaan sa akin. May sumobra naman. Iboboto niyo ba si Kubuloy sa Senado? Tatakbo. Ako, iboboto ko. Basta sa isang kondisyon, huwag mo na ang kininanakan ng Diyos.
ikaw ang anak mo, ikaw yung Diyos. Yun lang ang kondisyon ko sa kanya. At least may Biblia to si Kibuloy. Yung iba, senator. Ano lang yan, politics, set aside mo yan ha. Hindi pwedeng haluin ang tubig at langis. Ano yung will of the Father? Only who does the will of the Father. Alam nyo, to answer that very important question, what is the will of the Father? What is the kingdom? What is the gospel of the kingdom? Is when the people submit to the Father by obeying the commandments. Kung i-answer mo, what is the will of the Father in heaven? Is when people submit to the King. And the King is happy. He will bless the people because the people are submitting to His authority. The authority is the law. Parang ganito yan eh. Kung sumusunod ka sa Constitution ng Pilipinas, may benepisyo kang matanggap sa gobyerno. O, PhilHealth ngayon, maganda yung PhilHealth. Diba? Buti na lang, yung pork barrel inalis na kasi hindi po kosher. Pork barrel. Politika na naman tayo. Hindi po ako bagay sa politika eh. Hindi ako pwede talaga eh. Pang ano lang talaga ako, pang Biblia lang talaga ako. So, I never knew you. Leave me, you who practice. Oh. I declare to them, I never knew you. Alam mo yung new sa Hebrew? Kung tutusin, kung intindihin mo yung statement na to, God knows everybody. Wala siyang hindi kilala. In fact, kilala niya tayo mula pa sa sinapupunan ng ating ina. Bago tayo pinanganak, kilala niya na tayo. Kilala niya lang tao. Ang tinutukoy niya dito, wala tayong malalim na relasyon. Akala niyo lang. Akala niyo lang, porque may ministry ka, may relasyon ka na sa akin. Porque nag-perform ka ng mga milagro, akala mo, malalim na yung relasyon natin. Nagpalayas ka ng demonyo, akala mo anointed ka na. Akala mo malalim na. Pero sabi niya, ang totoo niyan, wala tayong malalim na relasyon dahil lawless ka. Naintindihan niyo po? Kalmado ako ngayon, no? Hindi ako galit eh. Oh. Alam niyo bakit? Dahil sa kape. Dalawang basong kape. Dalawang kape na ininom ko eh. Tsaka, pag Shabbat kasi, natutulog ako sa tanghali para rested ako. Para yung utak ko gagana. Kasi ayaw ko magturo ng mali. Pananagutan ko yun. Pag may natunuro ako mali. So, pag nagturo ako na wala ng tura, maling-mali yun. Delikado ako. So, ngayon, maraming Christian ngayon nagtuturo, wala ng batas ang Diyos, wala ng tura. Mananagot sila sa Panginoon. Akala nila malalim yung relasyon nila. Lord, sumasama ako sa Jesus Reigns. Lord, may anniversary kami. Lord, may organisasyon kami. Hindi yun ang pinag-uusapan. Dahil wala naman siyang inutos na anniversary na i-celebrate mo. Wala rin siyang inutos, maglagay ka ng lechon pag may anniversary kayo. Tapos mag-play ka pa ng music. Lord, I offer my life. Habang nagtsatsaw na ano. Draw yun. Ha? So, kasi po, in the first place, kung naintindi again, wala kasing training sa law. Kasi kung alam mo yung law, in the first place, Sabbath is a deep relationship. Sabbath is the sign of the Mosaic covenant. It's the wedding ring na sinatawag. Ang patunay that you are engaged to Adonai is the Sabbath. Engaged, betrothed
Israel ay engaged kay Yahweh habang sila sa Mount Sinai hanggat sa makarating sa Promised Land. Sa Promised Land yung kasalan. Kung ibig sabihin, sa engagement pa lang, ipakita mo na loyal ka na sa sabat sa Kanya. Kasi, pag hindi ka loyal, hindi ka pakasalan. Kaya sa Hebrew, dalawa yung proseso ng kasal. Engagement, tsaka yung actual na kasalan. Ibig sabihin, pag nagbigay na sa'yo ng sing-sing yung lalaki, ibig sabihin, consider nyo na kasal na kayo. Sundin mo na kung yung usapan yung dalawa. Hindi ka na tatanggap na ibang sutor, hindi ka na titingin sa iba. Focus na lang kayo sa inyong. Yun yung ibig sabihin. Ibig sabihin, ang Israel engaged na kay Yahweh. The fact na sabi nyo, para mapatunayan, engage tayo, ang relasyon natin ay sa Sabat. Magkikita tayo tuwing Sabat. So, yun ang relationship. So, ngayon, yung mga lawless, walang Sabat, anong tawag mo doon? Wala tayong malalim na relasyon. Panginoon, perfect ko yung Sunday kong attendance. Hindi ko naman inutos. Perfect mo, hindi ko naman inutos. Anong? Ibig sabihin, kung sa eskwelahan, in-answer mo lahat ng test paper, hindi naman inutos ng Diyos, ng teacher mo, may inutos lang siya certain part. That doesn't change the context. Only the one who does the will of my Father. Oh. Tapos lawless. Ano ba yung lawless? Alam mo, ang Ten Commandments, hindi na ho yan binabasa sa mga simbahan. Tayo binabasa natin, at least aware tayo, ayaw nating magkasala. Umiiwas tayo dyan dahil wiper. Pero ang teaching mo sa baptist po, wala na po yung Ten Commandments. Pag-ibig na lang. Na-shock nga ako sa Davao nung narinig ko yung isang pastor nagturo. Di ba, nagturo kasi kami sa Lamay. Ang message ko, seek ye first the kingdom of God. Sa susunod na gabi, nagturo yung Baptist na pastor. Alam mo yung teaching niya? Hindi na kailangan i-seek ang kingdom. Dahil ang kingdom ay nasa iyo na. Napakatalino talaga. Ewan ko saan galing yung kanilang mga talino na yan. Kumbaga, kawawa po yung mga nakikinig sa kanila. Ngayon, ako, hindi naman ako Diyos, mga kapatid, no, sa mga nanood sa Facebook. Hindi ako ng Diyos para i-condemn sa'yo. Sinasabi ko lang yung statement ni Yeshua. Kasi sa Judgment Day, on that day, yung lahat ng ginagawa natin ay will come to light. The book, sabi nyo, the book of deeds. Book of deeds. Ano ba yung book of deeds? Gawa mo. Kaya mga kapatid, in-explain ko to, iba yung tinanggap mo si Yeshua, naligtas ka. Pero, maliligtas ba yung hindi nagpatuloy? Maliligtas ba yung tumanggap lang, tapos hindi nagpatuloy, hindi nagbago, hindi nagsikap, hindi naglingkod? Ganon lang ba kababaw ang Ebanghelyo ng Diyos? Papasok ka ba sa millennial kingdom? Kung saan ang lahat ng tao susunod sa Torah? Paano ka papasukin doon? Dito pa nga lang, ayaw mo na. It doesn't make sense. Fair ba yun? In fact, sinabi ni Yeshua, those who endure till the end, siya yung maliligtas. Ang magpasikap hanggang, sinabi niya, you must finish the race. Ang binibigyan ng corona, yung nagtapos. Kaya sabi, kaya meron tayong namatayan na kapatid, no? Si Sister Ella Tugade, no? Hindi po ako nalungkot. Nalungkot ako, pero alam ko, yung babaeng yon, yung kapatid na yon, talagang nagtura siya, nagsumikap siya. Since 2014,
yung una namin sinisharean sila ng Torah sa Cavite. Hanggang ngayon, meron na siyang mga naturuan na Torah teacher doon. Namatay siya nung last Sunday, no? Pero, I can guarantee you, siya ay ligtas, makakapasok sa millennial kingdom. Bakit? Kitang-kita naman sa bunga niya eh. Kitang-kita eh. So, pag namatay ka sa faith mo, pag namatay ka in the service of God, you have nothing to worry about. Ang nakakatakot, ang nakakalungkot, yung maraming naniniwala na ligtas sila, pero hindi pala. Ang nakakalungkot, ang maraming naniniwala na naglilingkod sila Diyos na maayos, nagsisimba, sumunod sa program sa church, sumusunod sa gawa. Yung pala, hindi nila nasunod kung ano talaga yung kalooban na sumunod sa Torah. Gumawa lang sila ng reliyon nila, akala nila, okay na. Questionable po yun. Bakit? Ang tibay ng sinabi, I never. Never pag yun. It's now or never. Never eh. Buti sana, I think I knew you. Diba? I think, sometimes I knew you. Kilala kita eh. Dito, ano sabi? I never. We never had a real relationship. Because if you were keeping the Torah. Because you have a relationship, you are keeping the Shabbat. You're keeping the feast, my redemption program. You're keeping my law because you are preparing for the millennial kingdom which is all about God's law. Alam mo, may bumisita dito ng pastor, tinanong ko, nag-aral ka sa Bible school, sabi niya, yes, 4 years. Sabi ko, marunong ka. Habang nagsishare ako sa kanya, direct to the point, sinishare ko siya. Alam mo, na-realize ng pastor, yung bumisita dito, alam mo, sabi niya, I think, pastor, preparation yan para sa millennial kingdom. Sabi ko, exactly. Kung hindi pa man i-impose ang Torah ngayon to the lubos-lubos, we are preparing for the millennial kingdom. Paano tayo papasok sa millennial kingdom kung wala kang training sa requirements sa millennial kingdom, which is millennial kingdom, Yeshua will sit in the throne with King David in Jerusalem. He will rule and reign with a rod of iron. He will implement the Torah all over the world. From that time, mga kapatid, nasira na yung buong daigdig sa World War III. Wala nang gobyernong matira. Gobyerno na Yeshua ay patupad. Ngayon, yun yung millennial kingdom is all about the Torah. The restoration of the Torah is what the millennial kingdom is. So, kung Torah observant ka ngayon, siyempre, qualified ka. Sabi ni Yeshua, those who keep the commandments and will teach other people will be great in the millennial kingdom. Ang tinuturo niya. Those who do not obey and teach will be the least. Buti nakapasok. Pero bumawi siya sa bandang verse 21. Akala natin, ay buti na lang. Those who do not obey and teach will be the least. At least nakapasok kahit least. Hindi po, bumawi sa verse 21. Ang sinabi niya, unless you surpass the righteousness of the Pharisees and the Sadducees, you will not enter the kingdom. Look, sabihin, lagpasin mo pa ang pagtura ng mga Pariseyo. Lagpas na ba tayo? Mga kapatid, si Yeshua ang pag-uusapan. Mataas na uri po ang pagtura, ang nais niya. Okay, for the record, si Pablo po is not against the law sa kanyang mga sulat. Hindi lang siya maintindihan. Sinabi nga ni Peter, hindi siya lang maintindihan. Kasi yung nagbasa sa mga sulat niya, walang training. Okay, to be continue po ito. Okay? Tayo po tayong lahat. Kasi alam kong punong-puno na ang inyong brain cells. Baka ito ay maging muta na lamang, hindi na kakayanin. Shalom. So thank you for joining us. This will be uploaded in my YouTube channel, Brother Ike.
sa Facebook page ko, Ike Macias. Ike Macias. Macias is my middle name actually. My surname actually is Aison. Hindi ko lang ginagamit yung Aison kasi sa buong Pilipinas, walang Aison kami lang. Kaya hindi ko ginagamit. Walang nakakilala dyan eh. Ewan ko saan galing yung apelyido na yan eh. May nakita ako sa Russia. Sabi mo, layo naman ito. Macias na lang. Ganun po yun. So, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. So, this is part 1. Ito yung dapat i-major talaga natin na unawain, no? Kasi this is one of the most misunderstood part of the Bible, yung mga sulat ni Pablo. No? Amen?